Inaalog-alog ko naman siya, pero bakit parang hindi naman siya tunay? Hindi ba? Paano kung peke pala ito? Hindi naman yan cowbell. Parang mukha naman siyang diamond. Pero hindi halata. Anong ginagawa mo, Galindang? Alisin mo nga yan sa kamay mo ngayon din. Wala tayong gagalawin sa mga pag-aari nila. Naintindihan mo? Bakit? Ano bang nakakatawa sa sinabi ko? Kung magalit ka, wag ka sa. Sabi mo wag gagalawin. Pero si Firat nga hinalikan na yung babae sa harap natin. Ano pa bang hindi natin pwedeng hawakan ngayon? Ano, may point naman ako, di ba? Patawarin ako ng Diyos. Wala nang may matinong pag-iisip dito. Panginoon, iadya mo ako sa kasalanan. Tulungan mo akong mabuksan na ang aking tindahan sa lalong madaling panahon para matigil na ang kaguluhang ito. Your water, sir. Ito po ang ice, Miss Nas. Salamat, Mr. Candemir. Okay lang ako. I don't understand. Do you resort to violence bago ka makinig muna? Bakit? Gusto mo pa? Tama na. Ano ka ba? Bakit ko naman gagawin yun sa kebab shop mo? It's nothing more than similar names. Habang nag-uusap tayo tungkol sa shop, nabanggit ng assistant mo ang pangalang Cenk at kung may pag-uutos ka pa daw sa kanya, tapos ako pa ngayon ang may mali. Honey, you know Cenk from England, right? Yung friend ko, siya ang tinutukoy ni Attila. Oo nga, sir. Siya nga. Tyla naman, kahit sino, mag-iisip ng kakaiba. Dahil parang hindi naman to coincidence. Kahit ano pa ito, wala ka pa rin karapatan na gawin to. Ikaw mismo ang sumira ng lahat ng pinaghirapan mo. Okay, hindi ko sinasabing tama ako pero sana huwag kang bias. Stop making excuses. Hindi ka ba nahihiya? Look at my face. Pasalamat ka kay Nas, or else you could be in jail right now. Bakit hindi mo Oh, gawin? stop na, Subukan mo. stop na. I can't stay here any longer. Kailan saglit lang, isa tong hindi pagkakaunawaan, ayusin natin to. Please, let's do it right now. I agree. Umalis na tayo. Teka, sasama ako sa'yo. Pakidalang bag ko sa labas, please. Sige na. Nas, teka muna saglit. I'm not in the mood to talk to you right now. I don't wanna hear your voice, so will you please? Huwag muna. Pinlano niya ang lahat ng ito, hindi mo ba nahalata? Let her simmer down for now. Kapag nagpatuloy ka pa ng ganyan, mawawala sa'yo ng tuluyan si Nas. I'm worried about you, my love. Masyado siyang bayolente. Matanda na siya pero para bang walang pinagkatandaan. Yes, you're right about that. Pero pwede mong wag na natin itong pag-usapan ng paulit-ulit dahil pagod na ako. Ngayong nakita mo ng how capable he is, hindi ba tama ako? He was going to kill me in front of everyone. Okay, Thailand, I'm sorry. Sana intindihin mo naman ako dahil ngayon lang nangyari ang ganitong mga bagay sa akin. I'm so sorry. Your night is ruined. Ito ang kinalulungkot ko. It's okay, wala kang dapat ipag-alala. Ako nang bahala dito bukas. Naniniwala akong gagawin mo ang nararapat. Let's end our night well. I talked to Miss Feza. May family dinner tayo sa inyo this weekend. Sana wala kang ibang plano. I'll show your father kung gaano ko kaseryoso sa'yo. Okay. Sinisevero. Good night. Good night. Right place at the right time. Bravo, Attila. Isang team lang tayo, sir. Oh, good night na ha. Matutulog na ako. Sige, bukas na lang ha. Good night din. Welcome home. Akala ko nakalimutan mo nang umuwi. Bakit, Sevi? Naisip kong nakalimutan mo na kami dahil kay Naz at sa restaurant. Alam mo ba, sobrang lungkot ni Anne. Buong araw siyang hindi mapakali. Alam mo kung bakit? Dahil sa unang pagkakataon, pakiramdam niya na siya lang mag-isa. Dahil ganito rin siya kadesperado simula nang mawala si Baba. Iniwan ko kayo? Ganun ba, Sevi? Ayoko maging unfair sa'yo sa pagkuha mo sa pinapangarap mo. Kung gusto mong maging chef ng restaurant, sa akin, hindi ko iniisip na ganun ka.
Pero nasaktan mo ang damdamin ni Anne. Kunin mo at ibalik mo sa may-ari. Simula ngayon ayoko makakita ng galing sa kanila. At wala din sila makikita galing sa atin. Gustuhin ko mo magsabi sa'yo. Baliwala din. You will just say, why did I wait this long? Na dapat sa akin mo lang narinig at nalaman ito. Pero iba pa ang nagsabi sa'yo nito. I know that it pains you, Baba. Minsan, nakakabingi talaga ang katahimikan. Pero dito ako nakakahanap ng kapayapaan at kaligtasan. Ito ang nagbibigay sa akin ng lakas. Na kahit maligaw ako, may babalikan pa rin ako. Good night. Sino bang sasaya kung ganito ang sitwasyon namin? Alam ko namang ginawa mo lahat ng makakaya mo. Pero minsan, hindi to sapat. Kahit ano pang gawin mo, wala pa din. Hindi uubra, wala pa rin talaga. Umamin ka nga sa akin, talaga ba binigyan mo ng isang suntok ang taong yun, ha? Sinasadya niyang pikunin ako. Yan eh. At talagang sigurado ako dun. Tao niya si Cheng. Ginamit niya lang si Cheng para hindi siya mahuli. Pirat, maimpluwensya ang mga taong to. Lalo na sa mga pulis. Kaya pakiusap, mag-iingat ka. Lalo na kung wala ka namang ebidensya o witness. Mirza, hindi lang ito nagkataon. Hindi ba ang batas ay para sa lahat? Kung guilty ka, dapat may parusa ka. Oo. At saka, sukdulan na ang galit ko sa kanya. Gawin niya lahat sa akin. Okay lang, kaya ko. Pero kay auntie, hindi ko yan papayagan. Ay, Firat. Pautangin kaya nila tayo? Kung may pera lang ako, bibilangin ko pa ito sa harapan ninyo. Pero ang kapalaran ko ay nakadepende rin sa bangko bukas. Kung hindi naghihintay ang bayan ko sa akin pag-uwi. Ang hirap maging mahirap. 3 na nga tayo. 3 magigiting na lalaki. Pero hindi natin alam kung saan naman tayo mangungutang. Naniniwala pa din akong makakahanap tayo ng solusyon sa problema. Kahit na hindi tayo makautang, mabubuksan natin ang shop. Tama ka. Siya nga pala. Sayang ang preparasyon. Siguradong malungkot si Sebnem at Naz ngayon. Oo, sayang nga. Mas maganda namang nangyari. Dahil 5 lang hindi ka tinanggal ng mayamang babaeng yun. Diba? Baka naghihintay lang yun bukas bago siya gumanti sa'yo ng paunti-unti. Nasa tama naman siya ngayon.
Teka nga. Happy, parang hindi ka na galit sa kanya tulad ng dati ah. Wala akong dahilan. Nakagawa ako ng mali. Nasa ritual na si Naz ngayon. Naghahanda na sa mga orasyon laban sa'yo. Tapos sabihin niya ganito. Para ito kay Thailand! Para sa alik mo! Para kay Arda Turke! Hoy, kasalanan yan, my friend. Ikaw Anong ah. kasalanan? Rasa, nangyari sa atin ngayon. Cheers! Uy, ano ba, girl? Tama ng inom. Ano ka ba? Killjoy! Bakit ang killjoy niya? Ginawa ko naman ang lahat. Inayos ko naman ang napakaganda. Sobrang ganda. Ha? Oops! Tapos sisirain lang niya. Umayos ka nga, pwede ba? Magkikising ang auntie mo at ako naman ang mapapagalitan. Tandaan mo, hindi niya kasalanan. Kundi, yung may kasalanan, yung nag-provoke sa kanya. Siya yung may kasalanan. Ano kaya kung tanggalin natin siya? Hmm? Huh? Ano sa palagay mo? Uy, wag naman. Hindi. Wala tayong tatanggalin. Kalimutan mo yung sinabi mo ah. Hindi natin pag-uusapan ang mga ganyang bagay dito. What I mean is to close the restaurant. Mga 6 months. Siguro naman tapos na ang issue nun. Girl, I admire you, Naz. You're so brilliant. So wala talaga sa plano mo ang tanggalin at paalisin siya, no? Ganun ba? Kahit lasing ka, nagawa mo pa rin ng solusyon. Ibang klase ka talaga, no? Hindi ko alam kung mabuti ba siyang tao o masama. Matino ba siya o hindi. Hindi ko alam. Look! May shooting star! Make a wish, bilisan mo. Dali. Naz, anong wish mo? Pag sinabi ko hindi matutupad, Maganda yan, may pagka-mysterious. Kaya ba gusto mo siya? Naz? Kaya ba tumitibok-tibok ang puso mo, ha, Naz ko? Sige na, sabihin mo ng totoo. hindi ko alam ang totoo. Ngayon, hindi na. Kaya nga galit si Babay kasi hindi ko na alam eh. Dahil yan dun sa lokong lalaking yon. Hindi ko na alam ang totoo. Siguro dahil sa hindi siya mawala sa isip mo. Hindi. Huli na to. Kung hindi niya masasagip ang restaurant, he will be out. You hear me? I'll do that. Nagiging ugali mo nang lumapit sa akin tuwing may kasalanan ka. Kung hindi mo pa ako tinatanggal, tara na. Pwede mo pa akong pagalitan habang nasa biyahe tayo. Bakit kailangan pa kitang isama? Kaya ko namang Hindi mag-isa. tayo papunta ng restaurant kundi kay Arda Turkmen. Nahihiya ako sa nangyari kaya hihingi ako ng tawad sa kanya. Buti naman kung ganon. Pero hindi siya makikinig sa sasabihin mo kaya magsasayang ka lang ng oras. Kaya nga magkasama tayong dalawa. Bakit? Dahil tama ka, hindi siya makikinig sa akin pero sa'yo siguro makikinig siya kaya isasama kita. Hindi, dahil sobrang nakakahiya na. Hindi niya nga natikman ang pagkain natin. Ano na lang ang isusulat niya kung hindi niya natikman? Anong mas nakakahiya doon? Sa restaurant natin gagawin, walang chef. Pinasikaso ko na lahat. Kanina pang umaga, nakaset up na. Handa ka na? Para sa future ng restaurant mo to. Baka gusto mong umupo habang kumakain para maging maayos ang kalusugan mo. Huwag mo alalahanin ang kalusugan ko. Ang kalusugan mo, intindihin mo. Late ka na nakauwi kagabi at mukhang nakipag-away ka pa. Basagulero ka talaga. I see you are happy today. Sana hanggang mamayang gabi. Anong meron mamayang gabi?
Dinner with Nas family. Bakit kasama ako? Kailangan ba ako dun? I'm surprised. Di ba ayaw mo ko ipakita sa iba? Isa itong family dinner, kaya isasama kita. Ilan tao ang kasama sa family dinner? Ang Nas family, ikaw at ako. That's it. Kung ganun, dalawa lang pala tayo. Bakit? Wala ka na ba ibang pamilya? Don't push me, Bora. Okay. Pero, hindi ka ba natatakot na masira sa harap ng Nas family? Kapag pinakilala mo ko sa kanila, baka mawala ang karisma mo. Just shut up and it will be okay. Sabi mo, huwag galawin ng tubig para walang alon, di ba? Gusto ko, just act like Thailand Kunebakan in front of them. Mukhang hindi ako yan. Isa akong simple, tahimik, at walang label na Bora sa ngayon. Speaking of label, di ba kaka-shopping mo lang? Wear them please for me to see. Okay, Abby. Maghintay ka lang, makikita mo rin. Ayşe! Ayşe! Si Arda Turkmen. Tinatawagan kita kanina. Nakaalis na siya. Saan? May shooting siya para sa show niya. Ginawa ko na lahat para pigilan siya pero galit talaga siya. Naku naman, Ayşe. Kasalanan mo lahat ito, Firat. Nasayang lang ang oras ko. Alam mo bang ang hirap niyang i-convince na papuntahin sa place mo? Salamat, hindi na kami magtatagal. Halika na, Firat. Saan ang shooting niya? Huwag mong sabihing pupunta ka. Firat, tumigil ka na. Ayşe, please naman. Last favor. Please lang. Sige na. Please. Ang galing. Hindi ako makapaniwala. Mamaya na ang compliments mo kapag nakumbinsi ko na siya. Para sa akin yung compliment dahil napasama mo pa rin ako. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Naisip mo bang pwedeng masayang ang biyahe natin ng 2 oras kung hindi na rin tayo haharapin? Paano natin malalaman kung hindi natin siya pupuntahan? Sana lang hindi niya tayo itaboy palabas. Ang dapat mong isipin, makumbinsi natin siya para maligtas ang restaurant. O kaya masayang ang buong araw natin. Ang dami mo namang reklamo, boss. May importante ka bang plano ngayong araw? I-enjoy na lang natin ang biyahe natin. Makinig ka na lang ng music. Hindi, ayoko. Ayoko sabi. Pwede bang patayin mo ang Bakit? music? Yung music, pakipatay. Yun ang sabi ko. What did you say? I can't hear you. Stop please. Just shut up. Bir su içtim testeden, yavrum sensin benim esteden. Yavrum sensin benim esteden. Cennet vatan olsun yavrum seni bana. Sana hindi siya lamigin ngayong umaga. Sana lang hindi niya makalimutan ang daan pa uwi. Ano, Anne? Ako ba ang tinutukoy mo? Si Firat ang tinutukoy ko. Wala sa kwarto. Hula ko, magkasama na naman silang dalawa. Anong malay mo naman? Baka pumunta lang siya sa munisipyo. Inaasikaso ang pagbubukas ng shop. Sa tingin mo? Iba kasi mag-isip yun. Kaya naman nasabi ko ito. May kumakatok. Isang napakagandang araw sa'yo, Sultanang Reyna ng mga kebab. O bakit, Gulindam? Mukhang ang saya-saya mo. Nasa labas ang dahilan ng kasayahan ko. Dali, hali kayo. Ano ba meron? Bakit ka narito, Mukhtar? Halika, Miss Sultan. Maupo ka. Mukhang importante pakay mo, ha? Ano ba ito? Matagal na tayo magkapit-bahay. Tayo-tayong nagdadamayan. Nalungkot kami sa pagsara ng shop mo. Eto, galing sa aming mga kapitbahay mo. Ang gusto lang namin lahat ay mabuksan muli ang Antipris Place. Salamat. Pero hindi ko Sultan, tumatatanggap. tanggapin mo na please. Matagal na tayong magkapit-bahay at madami ka nang naitulong sa amin. Tama si Sister Fijen. Araw-araw tayong nakikita. At ikaw ang unang nilalapitan ng mga taong nangangailangan Sige na, dito. pumayag ka na. Kami naman ang solusyon sa problema mo ngayon. Natutuwa ako at nagpapasalamat dahil gusto niyong makatulong sa akin. Salamat talaga. Pero bubuksan ni Firat ngayon ang shop, kaya salamat na lang. Sinasabi mo ba ito para umalis Hindi, kami? totoo naman.
okay lang kami. At alam ko rin naman na may sarili din kayong mga pagkakautang at hinuhulugan. Kunin mo ito. Sige na. Sapat na ang mga dasal ninyo. Pagpalain kayong lahat. Assalamualaikum. Alaikum salam. Sir, dumating na ba si Arda Turkmen at ang shooting team niya dito? Oo, pero umalis din kaagad. Saan pumunta? Hindi ko alam kung saan pupunta. Pero sabi, babalik din sila pagkatapos ng shooting. O paano yan? Uuwi na ba tayo? Uuwi pagkatapos ng mahabang biyahe? So maghihintay tayo ng ilang oras dito? Hindi ah. Maghahanap tayo ng bagong supplier ng cream para sa restaurant. Anong klaseng cream? Eh di Buffalo at ang pinaka-the best na Buffalo cream sa lahat. May dairy farm na malapit dito. 10 minutes walk lang. Hindi sasakay. Sabi ng malapit lang, hindi na kailangan sumakay pa. Kaya halika na, lumakad na tayo. Okay, lumakad tayo. Naku naman, sana pala hindi na kita niyayang maglakad pa. I'm sure you know this will happen. Gusto mo ba sumakay tayo kahit malapit na? Hindi mo ako mai-intimidate, Chef. Kung sa tingin mo susuko ako dahil nandito nagkakamali ka. Oops, oops. I got you. Hello, Thailand. Hello, my love. Kung may time ka, invite sana kitang mag-coffee ngayon. I'm sorry. Wala ako sa restaurant ngayon. Nandito ako sa Silivri. Ah, anong ginagawa mo dyan? Para to sa restaurant. Mag-isa ka lang? Oo, mag-isa lang. Nagsabi ka sana para nasamahan kita. Next time na lang siguro. Honey, are you okay? Kung galit ka pa din sa chef na yon, we could just fire him right now. Pero ikaw pa din naman na magdidesisyon tungkol dyan. Okay lang ako. Tatawagan na lang kita mamaya. Medyo busy lang ako ngayon. Guys, hindi namin nakuha ang loan pero may iba pa akong plano. Okay. Oo, nagsinungaling ako. Anong gusto mong sabihin ko? Nakasama ko ang taong nanakit sa kanya? Tumuloy na tayo. Huwag na tayo mag-aksaya pa ng oras. Kumusta ka? Eto, okay lang naman. Nasaan si Firat? Sabi nila umalis daw. Nag-prepare siya kaninang umaga tapos biglang, ayun, umalis. Saan? Nabanggit sa akin ni Naz kanina, pupuntahan nila si Arda Turkmen. Silang dalawa? Oo. Magkasama silang dalawang naghahanap ng solusyon sa nature sa labas ng Istanbul. Mabuti kung ganun. Oo nga. Sayang nga lang kasi hindi siya nakapagpigil kagabi. Maganda sana kung hindi siya nanuntok. Dapat, nagpigil na lang sana siya. Gusto mo bang lumabas? Oo, okay lang. Itatago ko lang ang mga to. Tapos aalis na tayo. Okay. Sa'yo na kami bumibili ng gatas at cream. Paborito ka ng auntie ko. Ngayon kukuha ko para sa ibang shop. Pareho din ba? Sariling gawa mo pa rin yun? Oo naman. Sumama ka sa akin. Okay, sige. Nasaan ang kasama mo? Nasaan na nga ba siya? Pinagmamalaki ni Firat ang cream mo kaya gusto ko siyang gamitin sa restaurant ko. Pwede naman. Pero gusto kong ipatikim muna sa'yo ang gatas namin. Salamat. Kung ayaw mo, huwag mong sayangin. Chinecheck ko lang kung pasteurized na siya.
Teka, may papatikim pa ako sa inyo. Sasama ako sa'yo. Tara. Sige pa. Wala bang toothpick? Siyempre, bukid ito, hindi cocktail party. Kaya walang toothpick. Napakasarap na cheese, lasang gatas talaga. Sir, yung cream mo naman. Sige na, bigyan mo ako. Sana naman wag mong kamayin ng cream. Magkukutsara ako. Isa pa nga. Okay na ba ang dami? Perfect. Ang sarap. Sarap talaga. Ay, grabe, nakakalungkot naman. Akala ko pa naman bukas na ang kebab shop. Gusto nilang ipasara ang shop. Kung may sapat na pera lang sana kami. Umaasa si Auntie Sultan na may magagawa si Firat. Oo nga eh. Naging komplikado na ang lahat. Kung meron lang sana ako. Alam mo naman ng restaurant, sapat lang ang kinikita. Kung may sobra sana, bakit hindi? Alam ko naman, may sarili din kayong gastusin. Ano ka ba? I'm not like one of those rich people. Maniwala ka. Kaibigan ko si Naz pero low income lang ang pamilya ko. Hindi ako tulad ni Naz na pinanganak na mayaman talaga simula nung una. Kahit na. Pero ka-partner ka pa din ng restaurant na may bank partner. Kaya nga meron pa akong utang. 3 years pa bago matapos. Kung okay lang sa'yo, pwede bang huwag na natin pag-usapan ng mga utang na yan? Magkape na lang tayo. Teka, may alam akong coffee shop na malapit lang dito. Dito ako nagtatrabaho dati. Masarap ang coffee na binibenta ng amo ko dun. Coffee shop? Oh. Ano pa ba ang trabaho mo, Ergin? Nagkataon lang na marami akong nalalaman. Kahit ano, sinusubukan ko. Basta kaya ko, papasukin ko. Eh di maganda yun. Tara na. Nice. Tara na. Ano ba? Bilis na! Bakit ba ang babagal ninyong dalawa? Kumilis na kayo! Bilisan nyo na! O teka, bakit nandiyan ang kurtina? Ay, Sultan naman. Sandali lang. Paano natin yung sasabihin sa kanya? Ewan ko, sinabi ko lang naman na nasa munisipyo para hindi na magalit. Sana lang pala, nagkita at nag-usap kami ni Firat kaninang umaga. Para namang may magagawa si Abby. Pagod lang siya. Dahil 2 shop ang pinapatakbo niya ng sabay, tapos wala pa siyang pera. Bakit sa akin ka nagagalit, Mirza? Bakit? Di naman ako galit sa'yo, Sevi. Ganito lang talaga ako magsalita. Ganun lang. Aba, Mirza! Halika sa loob at tulungan mo ako magbuhat ng upuan. Bilis, dali na! Okay, sige. Okay. Tama ka. Masarap nga ang cream. Buti na lang umorder tayo sa kanya. Mukhang nag-i-enjoy ka talaga sa pagkain niyang cream, ha? Gusto mo bang hingi pa kita ulit na Ano ba sandwich? pinagsasabi mo dyan? Uuwi pa tayo. Malayo pang biyahe natin kaya okay na sa akin to. Si Auntie Sultan, itong cream, nilalagay niya sa philo dough. Kaya naman sobrang sarap. Lahat ng customer namin gustong-gusto malaman ng sikreto kung paano to ginagawa. Kumusta ang kebab shop? Kailan ito magbubukas? Open na ang shop. Bukas na. Wow, good. Magaling kung gano'n. Ang bilis mo na buksan, ha? Anong nangyari? Kanina lang, sarap na sarap kang kumain ng cream dyan. Pero ngayon, konting amoy lang ng hayop, ganyan ka na. Takbo! Hurry, come on! Anong gagawin mo? Bilis! Nasakay tayo! Bilis na! Anong ginagawa mo? Bakit tayo sasakay? Ha?
Alis na tayo bago pa may mangyari sa'yo dito. Hindi ko kaya! Sakay na! Sakay na! Bilis na! Oops! Aray naman, ayoko na talaga. Eto, magtsaa muna kayo. Ay nako, alam mo mas maganda pa yatang pinaglinis mo na lang kami ng kapaligiran. Hindi pa kami napagod. Hindi na makatawa ang pinagawa mo sa akin, Anne. Pinalinis mo sa akin ng stove gamit lang ang cotton buds. Ano ka ba? Magkaan pa nga yan, girl. Nilinis kong strainer gamit lang ang toothpick. Halos dumoble na ang tingin ko sa mga daliri ko. Ayan nga, oh. Tama ng reklamo. Sige na, uminom na kayo ng tsaa. Ano pang hinihintay niyong lahat? Oo nga pala. Mirsa, Oh, bakit? Anong problema? tawagan mo si Firat. Pero i-video call mo siya para makita niya tayo. At magmadali siyang umuwi at makahabol siya magtsaa. Bilis na. Baka busy siya, Anne. Kaya wag na natin siyang tawagan. Okay. Sige na. Ako na lang. Paano ba to? Ha? Nagri-ring na. Nagre-ring na nga. Ang phone mo. Teka. Rafik! Oy, Firat! Auntie? Firat, nasaan ka ba? Kasama mo na naman siya? Nasa ka ba ngayon? Ano kasi, Auntie? Auntie, may ginawa lang ako saglit. May ginawa ka. Sana natapos mo na. Inaasahan namin mabubuksan na ang shop. Okay, sige. Hindi na kita palahin pa. Anne naman. Akala ko ba tapos na siya sa babaeng yon? Ha? Nakalimutan na niya ang shop. Magkasama silang dalawa ngayon. Sultan, alam mo ba kung anong una naisip ko na nakita ko sila? Nagpakasal na at nasa honeymoon na. Auntie Gulindam, huwag mo nang gatungan. Sige na. Malinaw pa naman ang mga mata ko. Nakita ko din naman. Ang saya nila magkasama nakasakay sa hayloft. Oh, tanda mo pa nung isang gabi. Sabi niya, isa lang ang gusto niyang pakasalan. Tapos kinabukasan nagpakasal silang dalawa. Yung lalaki, disenteng tao. Yung girl, famous. Yung doktor naman nagkahabol sa kanila kaya naman nagtatago sila dun sa hayloft. Oh, bakit naman napunta na dyan ang kwento mo, Auntie Gulindam? Auntie Gulindam, ano ba yung bibig mo? Tigil mo. Tingnan natin pagbalik nila. Makikita nila kung paano ako maging masaya. Are you okay? Kapatid siya ng ane ko. Pero siya na halos nagpalaki sa akin. Siya din ang lagi kong kalaro nung bata pa ako.
Basta kasama ko siyang tumatalon at gumugulong sa side ng bahay namin. Bukod sa siya ang unang kalaro ko, siya din ang first love ko. Kaya naman sobrang nalungkot ako nung ikasal siya. Dahil nga bata pa ako nun, dahil sa sobrang galit ko, sinira ko ang gown niya. Ano? Anong sabi niya nang makita niya? Alam niya agad na ako may gawa. Pero wala siyang sinabi. Kinuha niya lang yung flower sa veil niya at nilagay dun sa nasirang parte ng gown niya. Dumating yung groom niya. Tapos lumakad na sila papunta sa wedding table. Sabi niya, teka saglit. Si Ferrat ang kasabay ko. Tapos sobrang saya ko nung time na yun. Imagine, sobrang late ko pa that time. Nakatingin sa amin ang lahat ng guest. Kaya masasabi ko, ang auntie ko ang higit na nakakakilala sa akin. Ganyan din ang baba ko. May reading festival kami sa school dati na kailangan i-memorize. At that time, mahiyain pa ako. Binigyan ako ng task ng teacher. Magbabasa ako ng isang riddle at isa tong nakakatawa. Kaya ginawa ko naman, minemorize ko ang buong riddle. Hindi na ako magtataka. Sa performance day, nung turn ko na, ewan ko ba, na-stuck na lang ako bigla at hindi ako makapagsalita. Alam mo, sa ganong edad mapang-asar ang mga bata, grabe yung pang-aasar nila. Nakatingin ang mga parents, sinasabing kawawa naman ako, nasa na ang ane ko. Eh, ang totoo, wala naman akong ane. And then I heard someone singing. It was my baba. Kinakantang nursery song na kanta naming dalawa. Hindi ko alam kung matatawa ba ako o maiiyak ako. Pero ang ginawa ko, kumanta na rin ako. Kaya sa tuwing makikita ko siya, hindi ko mapigilang magsalita at hindi ko kayang manahimik sa harapan niya. Pag nakikita ko ang baba ko, hindi ko kaya na hindi ako magsasalita kahit na konti lang. Is this from your baba? Narinig ko kasi kay Candemir na hinahanap mo to. Thank you. Teka, Uncle! Uncle! Bababa na kami dito! Sige! Salamat! Liga na! Mag-iingat kayo, ha? Ayun na sila! Teka, sandali. Ano pang gagawin natin? Nandiyan na sila. Dito tayo. Eh, saan naman? Sumama ka na lang. Ano bang ginagawa natin dito? Halika. Bakit? May kailangan ba kayo? Magiging tatay na ako. Ano? Ngayon lang namin nalaman. Kaya sobrang saya namin. Ang tagal naming sumubok at ngayon lang binigay sa amin. Pinabati ko kayo. Madam, yung wife ko may kakaibang craving ngayon. Gusto niyang kumain ng French toast na ako ang may gawa kasi naaalala niyang kinalakihan niyang bahay na laging may nakahandang French toast sa umaga. Hindi ba, my dear? Pwede bang tumigil? Wala akong maintindihan. Ano ba gusto mo? Madam, isa din akong chef. May small canteen ako.
Gusto ko sanang gumawa ng toast para sa asawa ko, ha? Pero may ginagawa kong order. Hindi ako makakaabala. Dito lang ako sa tabi. Anong pangalan mo, madam? Sassy Oh, kapag babae anak namin, Little Sassy, papangalan namin sa kanya. Okay, sige. Ilalabas ko lang ito, tahayaan naman kitang gumawa lang dyan. Ang galing mo, madam. The best ka. Alam mo bang ginagawa mo? Mamaya na ako magpapaliwanag. Kunin mo ang vanilla doon at ibigay mo sa akin. Tignan mo rin kung may cream sa ref. Akala ko ba makikipag-usap tayo? Anong ginagawa natin dito? Sometimes taste speaks better than words. Pakihiwa ang tinapay. Hindi makapal, hindi manipis. Alam mo na yung gawin. Emin, yung schedule bukas, sure na ba? Siguraduhin mo maging maayos. Yes, sir. Ayoko may makakalimutan ka, ha? Eto na. Saan galing ito? Hinanda namin to. Pero hindi ito ang hinahanda ninyo. Bakit hindi nyo subukan? Chef, mukhang masarap ah. Excuse me, sino may gawa nito? Hello? Sino may gawa nito?